Tingnan mo, may mataas na lupa doon. Umakyat ka at ligtas tayo. Lucas, hatakin mo ako! Takbo. Kalimutan mo na siya. Darating na. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Lucas, Hatakin mo ako dali. natatakot ako. Hatakin mo ako, bilis. Darating na. Hindi natin siya maililigtas. Sa lagay niya, papabagalin lang niya tayo. Mamamatay tayong lahat. Sophie, ano ang sinasabi mo? Best friends tayo. Oo. Kaya, Chloe, para sa anak namin ni Lucas, Handang magsakripisyo ka, di ba? ang bata. Lucas, hindi mo ako iiwan, hindi ba? Ikakasal na tayo sa susunod na buwan. Pasensya na, Chloe. Sa paggamit sa'yo bilang pain. Tayo makakaligtas. Wag! Aray! Tigil! Chloe, anong problema? Nagkaroon ka ba ng bangungot? Sa paggamit sa'yo bilang pain. Tayo makakaligtas. Wag! Siguro dahil ito sa magaspang na biyahe. Sobrang intense, saka ang sakit sa polar. Natakot ang prinsesa Chloe natin hanggang sa mahilo. Hindi ako patay. Itong sasakyan, itong mga damit. Ito ay papunta sa ekspedisyon sa Tundra. Uy, Big Ben, dahan-dahan. Tinatakot mo ang sponsor natin, si Chloe, hanggang sa magpanik. Ikaw ba ang nagbabayad sa biyaheng ito? Sige, kumapit ka. Tigil! Huwag kang sumugod! Bakit nasira? Marunong ka ba magmaneho? Bakit tayo huminto? Kakaiba. Mukhang sira ang drive shaft at basag ang mga tubo. Nasa gitna tayo ng wala. Anong gagawin natin? Huwag kang matakot. Nandito ako. May tao ba diyan? Bislin? Nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pagguho sa glacier sa unahan. Harang ang daan. Naantala ang rescue dahil sa malakas na magnetic storm. Aabuti ng 3 araw bago makarating sa inyo. Ang malapit na emergency camp ay may sapat na supply. Mangyaring manatiling kalmado at maghintay ng rescue. Pagkasira, pagguho ng yelo, tulad ng dati kong buhay. Hindi pa naginip yon. Muling isinilang ako. 3 araw. Kailangan nating mag-freeze sa tiwangwang na lugar na ito. Sa loob ng 3 araw? Ano ang mangyayari sa ating mga plano sa ekspedisyon? Pero sa magandang panig, makakapaglaro pa tayo ng ilang araw. Tama. Pwede nating samantalahin ang aksidenteng ito. Yan ang galamay ng isang higanteng uod ng yelo. Sa dati kong buhay, natrap tayo sa kampong iyon sa loob ng 5 araw. At ang uod ng yelo ay lilitaw ng 5 ng gabi ngayong gabi. Huwag kang pumunta. Sa ilalim ng yelo sa unahan, puno iyon ng mga uod. Kung pumunta tayo, mamamatay tayong lahat. Chloe, nanaginip ka ba ng bangungot? Ang kakaiba ng mga sinasabi mo. Prinsesa Chloe, sa nagyayelong disyerto na ito, saan pa manggagaling ang mga uod? Kahit mayroon, yelo na sila. Paano sila makakagat? Hindi sila ordinaryong uod. Sila ay higanteng uod ng yelo. Kung ayaw mo maniwala, tingnan mo, ito ay galamay ng uod ng yelo. Prinsesa Chloe, nababaliw ka na ba sa kakapanood ng mga pelikulang siyensiya piksiyon? Ito ay tinatawag na talbog ng yelo. Tingnan mo, kung buhay iyan, kakainin ko rito mismo. Lucas, tingnan mo! Si Chloe ay tila na naginip ng bangungot. Ang dami-daming kalokohan. Nagyayelo na. Gusto mo bang lahat tayo'y malamigan dito? Hindi ako nagbibiro. Ngayong gabi, sen ng gabi, sasalakayin ng mga uod ng yelo ang kampo. At mamamatay ang lahat. Tama na, kung gusto mong mabaliw, mamatay ka sa lamig dito. Tara na, Lucas, maniwala ka lang sa akin ngayon. umalis ka sa daan. Hindi! Ikaw ba? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ako si Caleb, mula sa koponan ng pagsagip. Narito ako upang hanapin ang mga nawawalang miyembro ng koponan. Ako, katulad mo rin ako, natigil din dito, pero pamilyar ako sa lugar na ito at susubukan kong gabayan ang lahat sa kaligtasan hanggang dumating ang pagsagip. Magaling, sa iyo, mas ligtas ang pakiramdam namin. Ano ang itsura ng mga uod ng yelo na binanggit mo? Caleb, Si Chloe ay nagkalat lang ng kalokohan kanina. Bilisan natin, dumidilim na.
Sabihin mo sa akin ang higit pa tungkol sa uod ng yelo. Ito ay mahigit 100 metro ang haba. Dumadaan ang liwanag dito. Naaakit ito sa tunog at dugo. Binubuksan nito ang malaking bibig at kayang lunukin ng isang buong gusali. Ang ganyang uri ng uod ay lumilitaw lamang sa alamat ng glacier. 6 na buwan na akong nag-iimbestiga. Hindi ko ito nakita. Matibay ang kampong ito. Dapat, ayos lang. Sinasabi ko sa iyo, totoo lahat iyan. Ang mga nawawala mong kasamahan baka inatake ng uod ng yelo. Maniwala ka man o hindi, siguraduhin lang na walang masasaktan at magkakadugo. Dito, ang dugo ay pain. Tigilan mo na ang pag-imbento ng mga kwento. Pumasok na tayo at mag-ayos. Sus, sa wakas nakarating na tayo. Nanginginig ako sa sobrang lamig. Huwag kang gumalaw. Umalis ka. Chloe, baliw ka ba? Anong meron sa pagkataranta mo? May isang spike ng yelo sa itaas. Ang pagbukas ng pinto ay maaaring magpagalaw nito. Una, mga uod. Ngayon, bumabagsak ang mga spike ng yelo? Gusto mo lang makakuha ng atensyon? Hindi ba, Chloe? Ang pintong ito ay espesyal na bakal. Lumalaban ito sa pagkabigla. Tigilan mo na ang walang kabuluhang ito. Pagod na ang lahat. Maniwala ka lang sa akin. Pakiusap. Maniwala ka lang sa akin. Ben, ingat. Ingat! Imposible. Tingnan natin itong bumagsak. Caleb! Kamay ko. Chloe, isang malas ka. Isinumpa mo ako. Talagang nahulog. Tama si Chloe. Wala namang totoong uod ng yelo, diba? Katulad ng huling pagkakataon, ngayong gabi, alas, 10 ng gabi, aatake ang mga uod ng yelo. Mia, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Aksidente lang yan. Paano makokontrol ni Chloe ang isang spike ng yelo? Pero, Chloe, bakit mo sinabi ang mga bagay na yan? Para takutin ang lahat. Sinabi ko sa iyo na hindi ligtas ang lugar na ito. Simula pa lang yan. Lilitaw ang mga uod ng yelo ngayong gabi. At kakainin tayong lahat. Tama na. Grabe ang sugat ni Ben. At naglalaro ka pa ng nakakatakot na laro? Para lang makuha ang atensyon ko, di ba? Nakakadiri ang maliit mong drama. Makuha ang atensyon mo? Lucas, sa tingin mo karapat-dapat ka? Ikaw? Lucas, huminahon ka. Pagod na ang lahat. Pumunta muna tayo sa kampo at magpahinga. Hindi. Kailangan kong mag-set up ng mga depensa ng maaga. Kumukuha ng maraming alak at asin. Balak mong mag-marinate at mag-ihaw ng sarili mo? Malamig lang siguro si Chloe. Pero Chloe, ngayong gabi gagawin natin si Ben ng maliit na party para pakalmahin ang kaba niya. Yung abandonadong obserbatoryo sa tabi natin walang tao, di ba? Pero maaliwalas ang hangin sa paligid, mataas at malamig. Wala man lang heater. Sino ang gustong magdusa doon? Noong huling pagkakataon, nang atakehin ng mga uod ng yelo, nilamon ang kampo. Tanging ang obserbatoryo ang nakatakas. Isang prinsesa, malamang hindi kayang tiisin ang hirap na yon. Pupunta ako. Chloe, ikaw ang pumili nito. Kapag ginawin ka ngayong gabi, huwag kang umiyak na bumalik sa amin. Huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, hindi ako babalik. Sana lang hindi kayo lumapit na namamali mo sa akin. Sa nakaraang buhay ko, ito lang ang ligtas na kanlungan. Hanggat hawak natin ang lugar na ito, makakaligtas tayo. Mahangin doon sa itaas. Eto, kunin mo ang mga ito. May dahilan kung bakit ako nananatili dito. Ang mga uod ng yelo ay totoo. Dapat maghanda ka rin. 2 oras na lang, kailangan palawakin ang perimeter ng depensa. Asin at fire breaks. Hindi natin pwedeng palampasin ang alinman. 30 minuto na lang. Caleb, handa na ba ang mga lalagyan ng solidong panggatong? Relax, dobleng fire break. Kahit isang oso polar ay maaaring dumating. At kaya natin itong pigilan. Uy, ikaw na may asin. Sapat na ba yan? Pare, may pulbos ng kumin din dito. Chili powder. I-marinate mo ng mabuti ang sarili mo para mas masarap ang kainin ng mga halimaw. Huwag mo siyang pansinin. Gumaganap ng ganitong palabas para lang mabawi ako. Kaawa-awa. Ayokong tumayo lang at panoorin kang mamatay. Binabalaan kita ng isa pang beses. Darating na ang mga uod ng yelo. Mas mabuting magplano ka ng maaga. Uod! Chloe, may malaking uod sa paanan mo.
Tara, mag-toast tayo sa ating Prinsesa Chloe sa manghamanghang pagtatanghal. Sapat na ang bilog ng asin at fire breaks. Basta, makalagpas tayo ngayong gabi. Ang maliwanag na ilaw ay pansamantala lang itong mapapalayo. Bumalik na tayo sa kampo at mag-isip ng solusyon. Ay nako, ang uod ng yelo ay naaakit sa ritmikong mga tunog. Sa dati kong buhay, ang musika ng kanilang party ang pumatay sa lahat. Naakit na ng ingay ang uod ng yelo dito. Kung gusto mong mabuhay, manahimik ka. Chloe, tapos ka na ba? Oo. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang patayin ang musika namin? Uod ng yelo na naman? Chloe, wala ka bang mas magandang dahilan? Chloe, alam kong galit ka, pero hindi mo pwedeng sirain ang saya ng lahat. Bitawan mo ako! Hindi! Sinasira ko ang saya? Noong kayo ay nagtatago sa likuran ko? Naisip ba ninyo ang aking nararamdaman? Kasinungalingan iyan. Chloe, paano mo ako maaaring akusahan ng ganyan? Hindi umaamin? Tangang Chloe nag-edit pa rin ng kanyang footage. Kapag tapos na ang shoot sa Tundra, iiwan ko siya at pakakasalan kita. Patayin mo. Peke iyan. Deepfake iyan! Chloe, maniwala ka sa akin. Kung gayon, ang sampal na ito deepfake din ba? Ang sampal na ito ay para sa tangang nag-akalang kaibigan mo siya. Lucas, nabaliw na siya. Chloe, lasing lang ako. Ginawa ko iyan para sa ating kinanabukasan. Lucas, nakakadiri ka. Mula ngayon, wala na ang ating kasunduan. At ikaw, Sophie, hindi ka karapat-dapat maging kaibigan ko. Binabalaan kita sa huling pagkakataon. Huwag kayong masyadong maingay. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming isama ni Caleb. 10 minuto na lang. Patayin mo yan. Aakitin ng ingay na yan ang halimaw mismo dito. Nagsiselos ka lang ba? Hindi mo kaya makita kaming masaya? Lumabas ka. Lumayas ka dito. Tama na yan. Wala kang pakialam diyan. Umurong ka. Hindi ko kayo basta papanoorin lang na mag-away at hindi ako makikialam. Ikaw ang fiancé ni Chloe, di ba? Hindi na. Itong baliw na babae na may kakaibang propesiya, problema na ng iba ngayon. Hinulaan niya ang pagbagsak ng ice spike. At ang pagkawala ng kasamahan natin ay kahina-hinala. Hindi siya mukhang nagsisinungaling. Baka totoo ang higanting uod ng yelo. Naniniwala ako sa iyo. Baka maging kapaki-pakinabang ito. Nasabi ko na lahat ng kailangan kong sabihin. Mag-ingat kayo. Caleb, tara na. Pumunta tayo sa tore ng obserbasyon. Pusta ako. Nagkakabitan na sila. Huwag mo sila pansinin. Ituloy ang party. Limang minuto na lang natitira. Hoy, nagtatrabaho ka pa, Director Chloe? Bakit mo pa siya kakausapin? Nagpapanggap ka pa ba kahit hiwalay na tayo? Kaawa-awa? Lucas, tapos na tayo. Ang ginagawa ko ay wala kang pakialam. Tigilan mo na ang pagpapanggap na napakabuti mo. Ikaw ang iniwan. Hindi mo lang matiis na makita ang iba na masaya. Tapos na ang oras. Umakyat na tayo. Kung mahilig siya doon sa taas, alisin mo ang hagdan. Magandang ideya. Ikaw ang may kasalanan nito, Chloe. Gusto mo bumaba? Magmakaawa ka sa akin. Haha. Ngayon walang makakasira ng kasiyahan natin. Bumalik na tayo at magpatuloy sa pag-inom. Hahaha. Sinira lang nila ang tanging paraan palabas. Sigurado ka ba na darating talaga iyon? Nandito na ito palagi. Ngayon, oras na para lumabas. 5 segundo. Tagay para sa Aurora. 4. Ang tangang iyon ay tiyak na nanginginig sa lamig. 3. Ang galing ng mga bass speaker na ito. 2.
Nandito na. Ahahaha, ito ang tinatawag kong Tundra Party. Natakot mo ako ng sobra. Dahil lahat kay Chloe at sa usapang uod ng yellow. Ngayon, takot na ako sa bawat ingay. Naniniwala ka sa baliw niyang usapan? Si Caleb ay sapat na tanga para maniwala. Pero ikaw, bobo ka rin ba? 10:30 na ng gabi. Nasaan ang uod ng yelo na hinula ni Chloe? Wala kahit isang bakas nito. Kung tatanungin mo ako, galit lang siya dahil iniwan siya ni Lucas at nabaliw na siya. At isang higanteng uod ng yelo? Seryoso? Bakit hindi na lang niya sabihin na may mga halimaw o kung ano? Kalimutan mo na siya. Mag-enjoy na lang tayo. Bukas, makikita natin kung paano siya magdadahilan para makalabas dito. Lampas na sa oras. Darating pa ba ito? Kakaiba iyon. Sa nakaraan kong buhay, ang uod ng yelo ay dumating ng eksaktong oras na ito. Bakit hindi ito nagpakita? Kaya ganun pala. Nataboy sila? Kaya wala na sila? Hindi. Nasa ilalim lang natin sila. Malapit. Naghihintay ng pagkakataon. Patayin ang mga ilaw sa harap. Ang aurora ang pinakamaganda para sa mga larawan. Ang init. Masyadong malaki ang apoy. Palamigin natin ito. Ay naku, Ben, anong ginagawa mo? walang insekto. Bakit ka nag-aalala? Usok na ang makeup ko. Patay na ang apoy. Nakapatay na ang mga ilaw. Perpekto. Magkwento tayo ng multo. Mga tanga. Sinira nila ang sarili nilang depensa. Ano? Ang ilaw, ang init, ang bilog ng asin. Wala na lahat. Malapit na sila dumating. Ang kwentong sasabihin ko ay tungkol sa isang research team na nawala. Sabi nila, narinig nilang lahat ang tunog na ito. Parang kuko na kumakayod sa yelo. Lucas, Tigil mo yung mga tunog. Hindi ako iyon. ang tunog na iyon parang nasa likod mismo ni Ben. Tigilan mo ang pananakot sa amin. Sa likod ni Ben. Ben, gumagalaw ang yelo sa likod mo. Wala bang katapusan ito? Mas peke pa ang acting mo kaysa kay Chloe. Totoo ito. Ang mga uod ng yelo, darating na sila. Napakalamig. Saan naman manggagaling ang anumang may buhay? Natatakot ka na yata. Nagwawala si Chloe at ginagaya mo siya. Kung may dumating na insekto, dudurugin ko lang ito hanggang mamatay. Yelo lang iyong pumuputok. Normal lang iyon. Kita mo? Wala namang problema. Nag-iingay ka lang ng walang dahilan. Tigilan niyo ang pananakot sa sarili niyo. Sa tingin ko, nag-iilusyon ka lang? Siguro nga nagkamali ako. Ano pa? Naniniwala ka bang may mga halimaw? Nakakainip ito. Bumalik na tayo at magpahinga. Ben, anong ginagawa mo? Kailangan kong umihi. Mauna na kayo. Painumin ko ng mainit ang uod ng yelo na ito. Tingnan kung lalaki pa ito. Kadiri, bilisan mo. Kanina, akala ko may nakita akong gumagalaw. Imahinasyon ko lang ba iyon? Hindi iyon imahinasyon mo. Ang higanteng uod ng yelo ay lumitaw na. Ha? Ano ba to? Wala to kanina. Puno ng to, ang ilalim ng yelo. Ben! Takbo! May nasa ilalim ng yelo! Kailangan ko siyang iligtas. Pagbabadi yan, pagpapakamatay yan. Kapag may nanginginig, agad itong lalapit. Hayaan na lang siyang mamatay? Hindi natin siya maililigtas. Ang tanging magagawa natin ngayon ay bantayan ang pintuan o mamamatay tayong lahat. Wow, mamahaling kristal ng yelo. Yayaman tayo. Halika kay Papa. Buhay ito. Naku,
Wag. Salamat. Alisin mo ang kamay mo. Wala ka bang hiya? Nag-fly flirt ka sa harapan ko? Ang maruming isip, marumi ang nakikita kahit saan. Noong nasa tent ka kasama si Sophie, naisip mo ba ang hiya? Ikaw, Lucas, huwag kang bumaba sa antas niya. Sigurado ako, ang ilang tao hindi mahawakan ng kanilang lalaki, kaya kailangan nilang gumawa ng eksena kahit saan. Gumagawa ng mga supernatural na kalokohan para lang makaramdam na mahalaga. tama iyan, Chloe. Hindi ba ikaw ang nagsabi na may mga insekto? Wala pa kaming nakikitang kahit isa. Kung hindi dahil sa akin kagabi, nag-set up ng apoy at asin. Patay na kayong lahat ngayon. Kalokohan. Tinatakot mo lang ang sarili mo. At hinihila mo kami. Hoy! Tumigil kayo sa pag-aaway. Tingnan mo ang natagpuan ko. May magandang lawa ng yelo sa unahan. Perfect. Para sa mga litrato. Perfect! Lucas, tara na! Mas maganda pa sa pakikinig sa mga kwento ng iba dito. Mas maganda talaga. Tigil! Huwag kayong pumunta. Yan ang pugad ng uod ng yelo. Ang yelo ay hungkag sa ilalim. Mamamatay kayo kapag tinapakan nyo iyan. Hindi na tayo makakapagpatuloy. Sabi ng device ay ligtas daw. Chloe, Napakarami mo bang napanood na mga halimaw ng kalaliman? Umalis ka sa daan. Kung natatakot ka, magtago ka. Tara na. Kapag bumalik kami na may magagandang kuha, huwag kang mainggit. Ayos ka lang ba? hindi ka sasama sa kanila? Maaaring magsinungaling ang mga device, pero ang lawa ng yelo ay hindi. Hindi dapat ganito katahimik ngayong season. Nagtitiwala ako sa aking mga mata at sa takot sa iyong mga mata. Pero hindi ko sila basta pwedeng panoorin na pumunta sa kamatayan. Kung guguluhin natin ang uod ng yelo, ang kampo ay hindi rin makakaligtas. Hindi pwede. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya hahayaang mamatay muli. Caleb, hintayin mo ako. Nakita nyo ba yan, guys? Ito ang pinakamaganda. Sa 16,000 talampakan. Mga regalo. Tuloy-tuloy lang. Si Sophie, magda-dance para sa inyo. Ang anthem ng labanan ng yelo. Astig. Sophie, ikaw ang tunay na Ice Queen. Ang galing ng moves mo. Walang katulad online. Ibalik mo ang phone ko. Patayin mo yan. Tumigil ka na sa pagsayaw. Chloe, balieve ka ba? Ang ingay ay gigising sa uod ng yelo. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming isama. Oh, talaga? Eto na naman siya. Paulit-ulit mo nang sinasabi ang tungkol sa uod ng yelo ng 800 beses na. Nasaan na yon? Ilabas mo. Pakitaan mo kami. Masyado kang nanood ng sci-fi movies, no? Chloe, tigilan mo na ang pag-arte. Hindi mo lang matanggap na mas sikat ako sa'yo. Diba? Matagal na akong sumasayaw. Pumutok na ba ang yelo? Nasaan ang halimaw? Huwag mo na siyang pansinin. Sophie, doon tayo pumunta. May ice platform na parang trono. Perpekto ito para sa'yo. Pupunta pa rin ako. Tingnan natin kung sino ang makakapigil sa akin. Tigil, iyan. Nakita mo yon? Ito ang aking trono. Wala namang nangyayari. Chloe, nakakatawa ka. Bumaba ka! Hindi iyon ice platform. Likod iyon ng hayop. Makinig kayo, guys. Sabi niya, likod iyon ng uod. Baliw ba siya? Uwad, ha? Tapakan ko ito hanggang mamatay. Lumabas ka! Kagatin mo ako! Bakit hindi ito gumagalaw, ha? Natatakot na sa akin, ha? Ngayon, gagawin ko. Sophie, gumagalaw ang yelo. Takbo! May mali. Bumalik kayo. Nakakadiri naman. Ay nako, hindi ito nakakadiri. Pera ito. Mga tundra krill ito. Sa ganitong laki, pwede silang ibenta ng libo-libo bawat libra sa merkado. Yaman na tayo. Seryoso, bilis na, mga kaibigan. Tiyak na hindi pa kayo nakakita ng ganitong eksena. Umuulan ng seafood sa tundra. Huwag hawakan ng mga iyon. Hindi sila dinala ng agos pa itaas. Tumatakas sila para mabuhay. Tigilan mo yung kalokohan. Chloe, selos ka lang sa swerte namin. Umalis ka. Eksakto. Sino ang niloloko mo sa pag-aarteng banal-banalan mo? Ito ay regalo ng kalikasan. Sayang naman kung hindi kakainin.
Tingnan nyo, lahat. May mga tao palang ganito kabobo. Masyado silang takot kunin ang magagandang bagay at sinusubukan nilang takutin tayo. Ang krill ay mga nilalang sa malalim na dagat. Kung sila ay tumatalon sa yelo ng maramihan, ibig sabihin, may mandaragit na nagpapalayas sa kanila. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming idamay. Caleb, umalis na tayo. Walang pag-asa ang mga taong desidido sa pagkawasak. Mga psycho, ngayong gabi magkakaroon tayo ng piging ng krill. Iinggit natin ang mga duwag na ito. Ang sarap, ang sariwa. Wala pa akong nakatikim ng kahit ano na ganito kasarap sa buhay ko. Oo. Ben, ang gunggong na iyon, hindi pumunta ngayong araw. Namiss niya ng sobra. Uy, Malamang naglaro buong gabi at nawalan ng malay. Yung lalaking iyon, isang handaan na ganito at hindi man lang siya makakain. gisingin mo siya. Gisingin mo siya. Hayaan mo siyang amuyin. Tapos sabihin mong wala para sa kanya. Sige, bibigyan ko siya ng sorpresa. Ben, gising. Bumangon ka at kumain. Nasaan? Nasaan siya? Ano ba yung ingay na yan? Ano ba yung ingay na yan? Nasaan siya? Baka nasa banyo siya? Ang lamig. Malamig sa loob ng sleeping bag. Hindi pwede iyon. Negatibong 30 degrees Celsius sa labas. Pustahan tayo na nakaramdam siya ng pagkakulong at nagmaneho para magpahangin o pumunta para kunan ng aurora o pumunta para kunan ng aurora. Sige. Huwag kayong matakot. Lalaki na siya. Hindi siya basta mawawala. Pagod lahat ngayon. Matulog na lang tayo. Mag-uusap tayo bukas. Ano ito? Isang bitag na soniko. Ginagaya nito ang tibok ng puso ng isang malaking nilalang para maakit ang bagay na iyon palayo. Masyadong mapanganib iyan. Kailangan lang nating manatili sa tore. Malapit nang dumating ang koponan ng pagsagip. Walang darating na pagsagip. Ipinapakita ng chart ng presyon, isang polar storm na minsan sa 40 taon ay darating. Hindi makapasok ang pagsagip at hindi tayo makalabas. Tayo na nakulong dito. Kung ayaw nating matulad kay Ben, kailangan nating lumaban. Chloe, Hindi bumalik si Ben kagabi. Sinaliksik namin ang lahat at wala kaming nakita. Ang malas mo ba ang sumumpa sa kanya? Kung hindi siya bumalik buong gabi, malamang na siya nasa tiyanan ng uod ng yelo. Chloe, bitter ka lang dahil iniwan kita. Kaya nag-imbento ka ng mga kwentong multo para takutin si Sophie. Wala ka bang hiya? mahal. Tuturuan kitang magsalita ng walang saysay. Aray! Ano bang ginagawa mo? Bitawan mo! Magpakita ka ng respeto. Caleb, anong klaseng lalaki ang nangaapi ng babae? Ikaw ba ang aso niya? O ano? Sobra na kayong dalawa. Kung may mga has na saktan siya muli, huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Lucas, tingnan mo siya! Siya ang malas na sumumpa kay Ben. Matagal nang nawawala si Ben. Kahit wala ang mga uod ng yelo, ang pagbabago ng temperatura dito papatay sa kanya. Si Chloe ay nagsasabi ng totoo. Kayo ang may ayaw maniwala. Caleb, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Ibababa mo iyan! Hindi iyan laruan! Oh, sobrang kinakabahan. Ito ba ay nakakahiya at marumi? Hindi ko ibabalik iyan. Ano ang gagawin mo tungkol diyan? Kung gusto mo itong makuha, lumuhod ka at magmakaawa. Huwag mong hawakan ang pulang switch na iyan. Makakaakit ito ng mga uod ng yelo. Sige, tingnan natin kung ano ang alagang hayop na inimbento mo ang itsura. Ano ang tunog na iyan? Kung ayaw mong mamatay, itapon mo iyan ngayon. Takbo. Pinagtatakot mo kami ng mga daya. Eksakto, nagkukunwari lang siya. Iniwan ko siya, kaya nagpapanggap siya para sa awa. Kaawa-awa naman. Bahala na kayo sa sarili nyo. Nagsasaya pa sila sa ibaba. Hindi mo ba sila babalaan? Hindi mo magigising ang taong gustong mamatay. Tingnan mo. Uminom na kayo, lahat. Ang kampong ito ay sa atin na ngayon. At si Chloe, wala siyang kwenta. Malamang na nagyelo na siya. Siya ay angkop lang maging ang dumi sa ilalim ng aking sapatos. Ikaw ang pinakamahusay, Lucas. Natagpuan mo kami ng magandang lugar na ito. Siyempre, sumunod ka sa akin at magiging maganda ang buhay mo. Halika, bigyan mo ako ng halik. Kayong lahat. Nararamdaman ba ninyo ang pagyanig ng lupa? Mia, iyon lang ang bass mula sa mga speaker. Boom, boom, boom. Ang sarap, di ba? Hahaha. Ay, naku. Ano itong kasuklam-suklam na bagay? Sino ang nagkakalat? Itong guantes ni Ben. Ben? Pero nawawala siya, di ba? Bakit puno ng dugo ang guwantes na ito? Anong nangyayari? Nawalan ng kuryente. Zach, ayusin mo. Sa ibaba, mayroong isang bagay doon.
Ano ito? Tulong. Ginoong Lucas, Ginoong Lucas, tulungan mo akong tumayo. Pare, kapatid, takpan mo ako. Maalala kita. Lucas, mamamatay ka ng napakasakit. Lucas, huwag mo akong iwan. Buntis ako. Hanapin mo si Chloe. Alam niya ang lahat. Ligtas kasama siya. Takbo! Tayo ba ay talagang manonood lang? Sila mismo ang nag-on ng bitag na Sonico. Sino ang masisisi nila kundi ang sarili nila? Chloe, naghihiganti ka ba? O natatakot ka? Natatakot ako. Natatakot na kagating nila ang kamay na nagpapakain sa kanila? Natatakot ako na isapalaran mo ang buhay mo para sa mga taong hindi karapat-dapat at mamatay ka. Kung lahat sila mamamatay dito, ang amoy ng dugo ay makakaakit ng mas maraming insekto. Matrap tayo at mamamatay din tayo dito. Chloe, ako ang matalik mong kaibigan. Iligtas mo ako. Alahin mo ang dating kaibigan. Hiya mo ako. Pagkakaibigan? Iyan ang tatawagin mong pagkakaibigan? Noong nagsama kayo para itulak ako mula sa talampas ng yelo? Pasensya na, Chloe. Chloe, sa pamamagitan lang ng paggamit sa iyo para pigilan sila. Tayo makakaligtas. Hindi! Pinilit ako ni Sophie na gawin iyan. Chloe, paakyatin mo ako. Makikipaghiwalay ako sa kanya ngayon din. Pakakasalan kita. Ikaw lang ang minahal ko palagi. Lucas, ano ang sinasabi mo? Ay, Tumahimik ka. Kung hindi mo ako naakit, paano ko nagawang ipagkanulo si Chloe? Chloe, paakyatin mo ako. Papatayin ko siya bilang pagbabayad. Lucas, hayop ka. Noong una, hinabol mo lang siya para nakawin ang mga bahagi ni Chloe. Ngayon sinisisi mo ako? Bubugbugin kita hanggang mamatay. Kabayaran. Lahat ito ay kabayaran. Chloe, pakiusap. Sisilbihan kita na parang alipin sa hinaharap. Hila mo ako. Chloe, hindi dapat ako nakialam. Sa relasyon mo kay Lucas, Nagkamali ako. Iligtas mo ako. Ililigtas mo ba sila? inililigtas ko lang ang mga kayang iligtas. Ang lubid ay may limitasyon sa timbang, kaya isang tao lang ang mahihila. Kayo tatlo ang magpasya kung sino ang mabubuhay. Aakyat muna ako, tapos ihilahin kita pataas. Kasalanan mo to. Kung hindi ka nagdahan-dahan, kanina pa tayo nakatakas. Bitaw! Bitaw! Tama, hawakan mo siya. Itapon mo siya sa mga halimaw na yan. Bibigyan tayo niyan ng oras para makaakyat. Lucas! Walang pusong bastardo! Buntis ako sa anak mo! Pwede naman tayong gumawa ng bago. Pero kung mamatay tayo rito, wala na. Bastardo, gagawin mo lahat para iligtas ang sarili mo. Ganon din ang ginawa nila sa akin sa nakaraang buhay ko. Noon lang. Ang itinulak nila pababa ay ako. Hindi sapat ang haba ng lubid. Bababa ako at tutulong. At least, iligtas mo yung babae. Buntis siya. Baliw ka ba? Nagpapakabanal ka? Chloe, hindi ako katulad mo. Noong sumali ako sa rescue team, sumumpa ako na hindi mag-iiwan ng sinuman. Kahit mga hayop sila. Caleb, pagsisisihan mo to. Pagsisisihan mo! Sumumpa ako! Tigil! Caleb, ikaw pala. Salamat sa Diyos. Alam kong darating ka para iligtas ako. Bilisan mo, ibigay mo sa akin ang lubid. Hila mo muna ako paakyat. Ako ang tagapagmana ng pamilya Lu. Bibigyan kita ng 10 milyong piso paglabas natin. Hindi, 50 milyong piso. Kaya mo bang tumayo? Caleb, salamat. Kumapit ka ng mahigpit, ilalabas kita. Caleb, balif ka ba? Kasama ang buntis, pabigat lang siya. Isama mo ako, lalaki ako. Matutulungan kita sa winch pagkaakyat ko. Kung isasama mo siya, mamamatay tayong lahat. Umalis ka. Darating na ang mga ice worm anumang segundo. Isa lang ang lubid. Sa buntis, siguradong mabagal. Caleb, nasa likod mo! Ikaw, huwag mo akong sisihin. Hindi kaya ng lubid na ito ang dalawa. Kung mahulog ka, mabubuhay ako. Caleb. Caleb. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Huwag mong bitawan.
Hihilahin kita pataas. Sinabi ko na sa iyo, pagsisisihan mong nailigtas mo sila. Chloe, may paraan ka ba para harapin ang mga uod? Bakit hindi mo ginamit? Gusto mo ba kaming mamatay? Eksakto! Ikaw siguro ang nagdala ng ice worm dito. Gusto mo kaming mamatay lahat. Kung gusto ko talaga kayong mamatay, hindi ko kailangan ng mga uod para tapusin iyon. Lahat kayo, tumahimik. Kung hindi naglagay si Chloe ng Salt Circle, nadala na kayo noon pa. Iniligtas namin ang buhay ninyo at ganito kayo gumanti? Wala kayong hiya? Caleb, tigilan mo ang pagiging santo. Halata namang magkasama kayo. Aayusin kita ngayon. Mayamang Lucas, baka tingnan mo muna ang iyong pantalon. Mabaho! Lucas, huwag! Ang lugar na ito ay hindi na rin tatagal. Kailangan nating maghanap ng bagong masisilungan. Baka may makakatulong sa atin na mabuhay sa labas. Gaano pa katagal? Hindi ko na maramdaman ang mga binti ko. Manahimik ka at magtipid ng hininga. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong ibagsak. Sandali, may tao doon. Tubig, pakiusap, nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng pagkain. Saan ba nanggaling itong matandang pulubi? God, ang malas naman. Umalis ka. Ginoo, dahan-dahan sa pag-inom. Chloe, baliw ka. Iyan na ang huli nating tubig. Ang ibigay sa mamamatay na tao ay sayang. Nagpapakabanal ka na ba? Huwag mo kaming ibagsak. Subukan mo siyang hawakan. Hamon ko sa'yo. Mababait na kabataan. Ang malakas na yelong ito ay galit ni Hisut. Lalamunin nito ang lahat ng mananakop. Ang mga sakim ay hindi karapat-dapat sa batong kadenas. Matandang hukluban, anong kalokohan niyang sinasabi mo? Mabubuting kaluluwa, naway protektahan kayo ng liwanag ng hari ng glacier. Mabubuting bata, sumama kayo sa akin. Sumunod ka sa kanya. Hindi siya ordinaryong tao. Lucas, ano ang dapat nating gawin? Naniniwala ka talaga sa baliw na matandang iyon? Dalawang tanga. Ang makitid na siwang na iyan ay tiyak na dead end. Ang pagpasok doon ay mailibing ng buhay. Sumunod kayo sa akin. Dumaan sa pangunahing daan. Siwang Pero parang umuuga ang lupa. Kumakabig na naman ang lupa! Lintik, hintayin mo ako. Tayo. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming isama. Huwag mo akong hawakan. Sinong makakaisip na ang mapangit na daan na ito'y napakahirap? Matanda, niloloko mo ako, di ba? Gusto mong mamatay? Patuloy kang sumigaw. Maririnig ka nila sa yelong lamat. Lucas, tumigil ka sa pagsasalita. Nanginginig ako sa lamig. Hindi na ako makakapagpatuloy. May hangin na pumapasok mula sa unahan. Iyan ang labasan. Manatiling malapit sa kanya. Ito lang ang daan palabas. Buhay tayo! Sa wakas, buhay tayo! Delatang pagkain ng militar, kompres na biskwit, at isang kagamitan sa pangunang lunas. Matanda, saan mo nakuha ang lahat ng ito? Ito ay dekalidad na kagamitang militar. Ang kamay ko! Papaano mo ako sinaktan, matanda? Tingnan mo ng mabuti. Ako ang tagapagmana ng Lu Group. Bibilhin ko lahat ng basurang ito. Kapag dumating ang rescue team, bibigyan kita ng kahit anong halaga na gusto mo. Ngayon, ibigay mo na ang pagkain. Kayo tatlo, tumayo diyan. O kaya naman ay uupo kayo sa labas. Snow Lotus at luya na sabaw para maiwasan ang lamig. Salamat po, Ginoo. Gusto ko rin ng kaunti. Ang pangalan ko ay Nox. Ito ang aking tahanan. Magiging ligtas kayo rito sa ngayon. So, Sa ngayon, amoy hisut kayo. ang uod ng yelo ng hisut. Ang matandang ito ay may alam tungkol sa uod ng yelo. Ginoong Nox, maaari mo bang sabihin sa amin ang tungkol sa hisut? Ang hisut ay ang espiritu ng utak ng yelo. Hindi sila mga halimaw. Sila ay mga tagapagbantay ng glacier. Huwag kang katawa-tawa, matanda. Ang isang nilalang na kumakain ng tao ay Diyos na ngayon. 3 taon na ang nakalipas, may isang ekspedisyon na dumating dito. Ang kanilang drill ay tumagos sa puso ng layer ng yelo. Mula noong araw na iyon, ang hisut ay hindi natutulog.
Sasakyan iyan. Alam kong sobrang tibay ko para mamatay. Hindi ako kayang pigilan ng impyernong lugar na ito. Kupunan ng pagsagip. Naligtas tayo. Sino ang nagpadala ng distress signal? Ako iyon. Ako rin. Galing kami sa Aurora Exploration Documentaryong crew. Na-stranded kami dito ng 3 araw. Pakiusap, ilabas mo kami dito. Mayroong halimaw dito. Halimaw? Hoy, dito sa tundra, ang aking oso polar, ang tunay na halimaw. Ang aming kapitan? Siya ay isang kampeyon ng The Tundra Rally. Tama iyan. Hindi mapigilan sa yelo. Isang puwersa ng kalikasan. Perpekto, isang pro-kampiyon. Bilis, sumakay. Ayaw ko nang gumugol ng isa pang segundo sa basurang ito. Mayroong supply depot 70 kilometro ang layo. Sumakay kung gusto mong mabuhay. Ang pagsakay sa bagay na iyon ay pagpapakamatay. Matanda, tinatanong mo ba ang sasakyan ko o ako? Ang sasakyan mo, humaharap sa galit ng glacier, ay isang lata lamang na kabaong. Matandang hukluban. Jinx mo ako! Kapitan, huwag mong sayangin ang hininga sa manloloko na ito. Ang sasakyan namin ay may baluti na 80 mm ang kapal. Kalimutan ang mga insekto, kahit na lumitaw ang mga dinosaur, kaya natin silang durugin hanggang sapal. Tumahimik ka. Hisut ay ang maestro ng glacier. Ang mga lumalapastangan dito ay nilalamon. Kahit gaano katibay ang sasakyan mo, o gaano kagaling ang iyong pagmamaneho, kailangan mo pa ring igalang ang kalikasan. Sino itong pilosopo ng glacier? At maestro? Ako ang hari ng glacier. Tama ang kapitan. Sila ay isang grupo lang ng mga loko-loko na takot. Huwag mo silang pansinin. Tara na, sino mang gustong umalis, sumakay na. Ang lamig dito. Mukhang matibay ang sasakyan na iyon. Si Nox ay tila hindi nagsisinungaling. Pero ang sasakyang ito ay maaaring ang tanging paraan palabas. Na nakikita natin ngayon. Oy, huling tanong ko. Sasama ba o hindi? Sasama ako. Itang yelong hukay, hindi ko na kaya. Kung gusto mong mamatay, sumakay ka. Chloe, nababaliw ka na. Papatayin mo kaming lahat. Sa 40 minuto, sasapit na ang bagyo ng yelo. Ang pagmamaneho ng ilang toneladang metal na ito doon sa labas ay ginagawa tayong isang gumagalaw na target. Isang gumagalaw na target. 3 taon na tayong tumatakbo sa tundra. Nakita na nating lahat ng bagyo. Huwag kang maniwala sa kanyang pananakot. Sumakay ka na, ganda. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tundra drifting. Hindi na ako makapagpatuloy. Gusto ko nang umuwi. Mag-isip kang mabuti. Gusto mo bang umuwi o mamatay? Ang vibrasyon at init ng sasakyan ay aakit sa uod ng yelo. Mga duwag! Mag-i-scout ako sa unahan. Magdadala ako sa inyo ng inihaw na uod ng yelo. Paalam, alis na ako. Wala na sila. Chloe, pinutol mo ang tanging daan palabas natin. Tayo ay mapapahamak. Mga mapagmataas na mangmang, hindi na sila babalik. Mga duwag na iyan, nakatigpag ang utak nila. At pinag-uusapan nila ang uod ng yelo? Sa tingin ko, sobra silang nanood ng horror movies. Pero gusto ko ang mga bobang bisita na ito na maraming pera. Pagbalik natin, kikita tayo ng malaki sa kanila. Kapitan, tingnan mo ang nasa likod natin. Bilis, tumingin sa likod ng sasakyan. Shay, anong ingay yan? May multo ba tayong nabangga? Mukhang may tunay na sumusunod sa atin. Buwisit, may malaki. Kawili-wili. Sige, puntahan natin ang maestro ng glacier na ito. Magmaneho sa mataas na lugar. Iyan ay isang tagaytay ng yelo. Masyadong makapal ang yelo para mabutas niya. Sige, laban. Isang oras na. Kapitan Harry, saan ba sila nagpunta? Mamamatay ba sila? Tulad ni Ben? Tumahimik ka. Huwag kang mag-alala masyado. Chloe, kasalanan mo ang lahat. Kung hindi dahil sa iyo na nagpilit pumunta sa impyernong lugar na ito para mag-shoot ng dokumentaryo, bakit tayo makukulong dito at naghihintay mamatay? Eksakto. Ikaw at ang iyong misteryosong kilos. Kung hindi dahil sa iyong masamang bibig, naalis na sana tayo kanina pa. Sophie, naalala ko ikaw ang unang nagmungkahi at nagpilit sa polar filming trip na ito. Hindi ba ikaw?
Bakit mo nakalimutan ang lahat? Sa lungsod, nilamon ng pagnanasa. Sa ilang, nilamon ng takot. Ang mga taong tulad mo ay pareho saan man. Ikaw, Tigilan na ang pagtatalo. Malamang si Harry at ang iba ay hindi nababalik. Chloe, kailangan mo bang maging napakasama? Una ay sinumpa mo si Ben, tapos si Harry. Gusto mo bang mamatay kaming lahat bago ka maging masaya? Sa labas ay may polar storm at higanteng uod ng yelo. Nagmamaneho sila ng kotse, hindi spaceship. Hindi ako nakikinig. Ang kotse ni Kapitan Harry ay bulletproof. Siguradong babalik sila para iligtas tayo. Kotse. Ito ay kotse. Bumalik na sila. Bumalik na si Kapitan Harry. Sinabi ko sa'yo, si Kapitan Harry ay isang pro. Chloe, sinabi mong hindi tayo makakaalis. Ngayon nandito na ang sasakyan. May ilang tao mas mabuting huwag nang sumakay. Kapitan Harry, na-explore mo ba ang ruta? Malapit na ba tayong umalis? Kapitan Harry, ano ang nangyari sa sasakyan mo? Ang hangin, napakalakas. Ang lupain ay masyadong magaspang. Halos wala ang visibility. Oo, naligaw kami. Nagkahiwalay kami sa sasakyan ni Shay. Napakalakas ng hangin. Bumangga ang sasakyan sa isang iceberg. Ayos lang. Handa na tayong umalis pagkatapos ng mabilis na pahinga. Kapag humina na ng kaunti ang hangin. Narinig mo ba iyon? Hangin lang iyon. Si Kapitan Harry tiyak na makakahanap ng paraan para ilabas tayo. Hindi hihina ang hangin. Hindi ito bagyo ng panahon. Ito ay isang lindol sa yelo. Hindi yan bagyo. Ito'y lindol ng yelo. Ang mga uod ng yelo ang nangangaso sa ilalim ng yelo ang sanhi ng pagyanig. Kung patuloy silang kumakain, hindi titigil ang bagyong ito. Ikaw, Tigilan mo na ang pananakot. Blizzard lang yan. at yung 3 talampakang gasgas sa pintuan ng sasakyan, gawa ba yun ng hangin? Oh, ang hangin yon! O isang piraso ng yelo! Chloe at Caleb, pwede bang tumigil kayong dalawa sa pagpapalala ng sitwasyon? Ann, si Kapitan Harry ay nag-iistima ng daan at muntik nang mamatay. Pinag-uusapan mo pa siya? Lucas, huwag kang makinig sa kanilang kalokohan. Bumalik na tayo sa silungan ng yelo. Sumunod na lang kay Kapitan Harry. Tama na. Lahat tumahimik. Kapitan Harry, napakalamig dito sa labas. Pag-usapan natin ito sa loob. Patay na yung lalaki. Si Harry ay sobrang takot na. Ang kanilang moral ay sira na. Pero hindi yan ang pinakamasama. Nagsimula na ang galit ng glacier. Sinong nagsabing pwede kang hawakan ng mga emergency supplies? Nakakulong tayong lahat dito. Ano ang problema sa pagkain ng konti? Ang mga supplies na ito ay para sa lahat. Eksakto. Hindi mo kami pagtitipirin. Talaga bang pagtatalunan pa ito? Mahigpit na inilaan ang mga ito bilang rasyon para sa 7 araw. 3 araw pa lang. Oh, sige na, Caleb. Bakit nasa panig mo rin siya? Talaga bang ganoon kayo kalapit? Caleb, payo ko sa'yo. Huwag masyadong makialam. Ang mga ito ay extra supplies na inihanda namin ni Caleb. Wala kang karapatang gamitin ang mga ito. Huwag mong itulak, Chloe. Tigilan mo na, Chloe. Akala mo ba ikaw ang namumuno? Kung hindi dahil sa pamumuno ni Lucas, hindi ka makakarating ng ganito kalayo. Tama. Darating ang rescue team bukas. Ano naman ang masama sa pagkain ng konti? Ang kuripot. Emergency announcement. Dahil sa patuloy na bagyo ng niebe at abnormal na pagyaligsa, ang glacier, ang icebreaker at rescue helicopters ay hindi makakarating sa nakatakdang oras. Maraming kalapit na research stations ang nawalan ng komunikasyon. Lahat ng stranded na tauhan ay pinapayuhang manatili at maghintay ng rescue. 3 araw. Paanong pagkain natin? Kasalanan mo ito, Chloe. Kung hindi dahil sa'yo na mapilit pumunta sa tiwaliang lugar na ito para mag-film ng documentary, hindi tayo ma-attrap dito. Tama. Ikaw, masama kang pumapalad. Yung mga uod ng yelo. Ikaw ba ang nagdala sa kanila dito? Tigilan mo na. Kung hindi dahil sa pagkain na itinago ko, mamatay ka na sana sa gutom ngayon.
Nandito na sila. Anong nandito? Mga panginginig sa ilalim ng yelo. Papalapit na ang mga uod ng yelo. Hindi naligtas ang silungan ng yelo na ito. Tara na! Baliw ka ba? Negatibong 40 degrees Celsius sa labas. Huwag mo kaming lokohin para lumabas. Sinusubukan mo bang itago ang natitira pang supplies para sa inyo? Ang manatili sa loob ay nagbibigay sa atin ng kanlungan sa hangin. Ang lumabas ay parang sentensya ng kamatayan. Hindi ako lalabas. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa lumabas. Tama siya. Darating ang granizo. Ang lumabas ay ang pinakaligtas na opsyon. Ginoong Knox, sinasabi mo bang totoo? Nagsasalita ang glacier, pero hindi mo ito naiintindihan. Lahat, makinig kayo. Ipak ang inyong mga gamit at lumabas agad sa silungan ng yelo. Hindi ligtas dito. Sira ba ang ulo mo? May bagyong niebe sa labas at mga uod ng yelo na kumakain ng tao. Gusto mo kaming umalis para mamasyal sa glacier? Sa tingin ko, silang tatlo ay magkakasabwat. Sinusubukan nilang lokohin tayo para umalis. Para maambunan nila ang natitirang supplies, ang tuso. Kung gusto mong mamatay, sige, susunod kay Lucas. At maghintay dito para sa rescue. Ang mga yelong pagyanig ay lumalala. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Caleb, niloko ka rin niya Binabaliwala mo ang isang profesional na gabay? para makinig sa isang manloloko at sa direktor ng bangungot. Eksakto, pare-pareho sila. Isang grupo ng mga baliw. Dahil hinihingi mo ang kamatayan, hindi kita pipigilan. Caleb Knox Terrana. Maaari kang umalis, pero iwan ang gamit. Pag-aari ito ng grupo. Sariling kagamitan iyan ni Chloe. Kapag sumali ka sa grupo, sa lahat na iyon, gusto mong umalis. At dalhin ang mga supplies? Hindi pwede. Tara na, wala nang saysay makipagtalo sa mga napapahamak. Ubus na ang bala at mga supplies natin. Hindi na natin mahihintay ang ice worm. Mamamatay tayo sa lamig ngayong gabi. Caleb, may tiwala ka ba sa akin? Siyempre, may tiwala ako sa'yo. Pero, ito ba'y lahat ng inihanda mo? Kailan mo ito itinago dito? Bago tayo pumasok sa glacier. Dahil alam ko na may mga taong mas nakakatakot pa sa ice worm. Kung hindi ako nag-iwan ng backup plan, ang nakaraang buhay ko. Paano mo nahulaan ang lahat ng ito? Ang bagyo ng yelo, ang pagtataksil, pati ang ruta ng pagtakas. Parang nakita mo na lahat ng iyon sa sarili mong mga mata. Lucas, hindi mo ako iiwan, di ba? Kasal na tayo sa susunod na buwan. Pasensya na, Chloe. Sa pamamagitan ng paggamit sa'yo para sila'y pigilan, tayo ay makakaligtas. Bitawan mo na, ngayon. Hindi. Baka pa naginip lang iyon. Naaalala ng glacier ang lahat ng mga patay. Anak, ikaw ang unang taong bumalik na may alaala ng glacier. Alaala ng glacier? Alaala ng glacier. Sa mga alamat ng aming tribo, ang Hisut ay hindi isang uod, kundi isang tagapagbantay mula sa panahon ng yelo, at sa sandali ng kamatayan lamang makikita ang tunay nitong anyo, at babalik sa susunod na buhay. Na may misyon, Anong misyon? dalhin ang dapat dalhin, at iwan ang mga kaluluwang dapat manatili. Kung ito ay tagapagbantay, may paraan ba upang lubusan silang iwasan? O may bagay na makakapigil sa kanila? Hindi namin kailanman hinaharap ang uod ng yelo ng Hisut. Iginagalang namin ito at lumalayo. Ano ito? Ito ang karunungan sa kaligtasan na iniwan ng aming mga ninuno. Tinatawag itong bato ng katahimikan. Kinuha mula sa puso ng glacier, sa pinakamalalim na bahagi nito. Ang lamig! Sumisipsip ito ng mga tunog sa paligid at tinatakpan ang init ng mga buhay na nilalang, kaya isuot ito. At sa pandama ng Hisut, para ka lang isang bloke ng yelo. Bata, taglay mo ang amoy ng kamatayan, ngunit mayroon ka ring kalooban na mabuhay ng mas matigas kaysa yelo, at ito ay maaaring makatulong sa iyong makalabas. Salamat, Ginoong Knox. Kung hindi tayo tatakbo ngayon, Huwag gumalaw, pakalmahin ang iyong paghinga. hindi. Hindi tayo nito inatake? Dahil ito sa bato ng katahimikan. Mahusay. Mayroon tayong paraan upang maiwasan ang pag-atake ng mga uod ng yelo. Ngunit, paano tayo makakababa sa glacier na ito? Dahil hindi tayo maaaring manatili rito. Nagyelo rito magpakailanman. Ang pagsagip ay maaaring tumagal nang hindi alam kung gaano katagal. At ang ating pagkain at gasolina ay hindi tatagal nang higit sa ilang araw. At bukod pa, hindi sila maniniwala sa atin. Nakita mo?
pinalakas iyon ng kapitan. Kung makatagpo natin iyon ulit, sasalpukin lang natin. Sigurado ka bang ligtas ito? Munti ka na tayong mamatay noong isa. Siyempre, ligtas ito. Ang kapitan natin, ang pinakamagaling na driver sa tundra. Noon ay nagkataon lang. Ngayon, tiyak na makakaluso tayo. Oh, talaga? Well, tingnan mo kung sino ang nandito. Propetang Chloe. Hindi ba sinundan mo ang matandang manloloko para humanap ng paraan palabas? Ano, gumagapang pabalik para sumabit? Masyadong mataas ang sentro ng grabidad. Pagod na ang suspensyon. Ang pagdagdag ng mga bakal na plato nagpabagabag sa buong balanse. Sa mga mod na ganito, hirap na hirap kahit sa patag na lupa. Kung makatagpo tayo ng bagyong yelo, Magiging parang malutong na walnut. Madudurog pagtama. Manahimik ka! Ikaw ay inggit! May mga taong hindi kayang makita ang tagumpay ng iba. Gusto niyang mamatay. At sinisikap niyang isama tayong lahat. Oo, Chloe. Kung mababa ang tingin mo sa sasakyang ito, huwag kang sumakay. Walang nagmamakaawa sa'yo. Chloe, Caleb, bilang paggalang sa ating lahat na nakaligtas, huwag mong sabihing wala akong puso. Pero may limitasyon sa timbang ang sasakyang ito. Hindi kasya ang lahat. Kanya-kanya kayo. Harry, huling babala. Kung i-drive mo yan palabas, hindi ka makakatakas. Nagpapakamatay ka. Ang armor ng truck na ito ay pinalakas. Malakas ang makina. Kahit may mga uod, maaari ko silang sagasaan. Nasabi ko na ang sasabihin ko. Kung gusto mong mamatay kasama siya, hindi kita pipigilan. Silang. Chloe, Ingatan mo ang bibig mo. Kung aalis kami o hindi, wala kang pakialam. Sino ka ba sa tingin mo? Nag-uutos-utos ka sa amin? kahit mamatay kami doon, mas mabuti iyon kaysa sayo na nakaupo rito at naghihintay mamatay. Sa tingin ko naiinggit ka lang. Sobrang inggit. sino ang nagsabing hindi tayo makakalabas? Wala ka nga kahit disenteng sasakyan. Ang tanging all-terrain na sasakyan ay nasa amin. Wala nang mga kalsada. Walang rescue na makikita. Paano kayo makakalabas? Maglalakad ba kayo? Sa tabi mismo ng bibig ng uod ng yelo? Gagamitin natin ang uod ng yelo. Chloe, baliw ka ba? Ano ba yung sinasabi mo? Tama. Umaasa sa isang uod ng yelo para kayo'y ilabas? Sa palagay ko gusto nyo lang pakainin ang sarili nyo dire-diretso sa tiyan nito? Katawa-tawa. Wala akong oras sa kalokohan na ito. Ang bagyo ng yelo ay sa 30 minuto. Magsisimula na ito. Swertehin kayo. Nagpapropeta ka. Pero lahat ng sinabi ni Chloe kanina naging totoo pala. Kapitan, hindi ba dapat nating tingnan? Para saan? Sundin ang baliw na babae para mamatay tayo? May maliit na problema lang ang sasakyan ko. Aalis tayo kapag humina na ang hangin. Tama. Mayroon tayong profesional na rescue captain. Isang matibay na silungan ng yelo. At mga supply. Yung dalawang tanga. At yung matandang baliw. Hindi makakagawa ng kahit ano. Huwag mong hayaang ang babaeng iyon ay takutin ka ng kanyang mga kalokohan. Isang uod ng yelo ang nagdudulot ng bagyo, maniwala sa agham, maniwala sa ating kagamitan. Pero kung Pero kung... paano kung ang sinabi niya tungkol sa galit ng glacier ay totoo? Ano ang gagawin natin? Mamamatay ba talaga tayo tulad ng propesiya niya? Mamamatay tayo? Imposible. Tiyak na nagsisinungaling siya ngayon. Hula lang iyon dati. Swerte lang. Yung higanteng uod ng yelo, hindi maaaring tawagin ang bagyo ng yelo. Nakita na nating lahat iyon. Ang bilis ng nilalang na iyon ay hindi ganoon kabilis. Isang bagay na napakaloka ay walang katotohanan. Tama, lahat magtiwala kayo sa akin. Sa glacier na ito, nagmamaneho ako ng dirt bike sa loob ng maraming taon. Nakita ko na lahat. Huwag kayong mag-alala. Kahit lumala pa ang bagyo, ilalabas tayo ni Harry. Ano? Ano iyon? Ito, darating na talaga. Kapitan, bakit nakatayo ka lang diyan? Sumakay at magmaneho na. Anong nagmamadali? Malayo pa ang graniso. Kakayanin ng sasakyan ko na dumaan diyan. Lahat, sumakay na. Yan ang galit ng glacier. Mga gahaman na yan. Ginalit nila si Hisut. Huwag kang mag-alala. Sila mismo ang may kasalanan nito. Mga bata, kailangan na kayong umalis. Ito na ang pagkakataon ninyo para makatakas sa lugar na ito. Ang huling pagkakataon para makabalik sa mundo. Ginoong Nox, talagang hindi ka sasama sa amin? Kung aalis kami, sama-sama kami. Hindi ka namin iiwan. Ito ang aking tahanan. Si Hisut ay ang espiritong tagapagbantay ng aking mga ninuno na ipinamana sa maraming henerasyon. Kailangan kong manatili tulad ng aking mga ninuno at bantayan ito. Umalis na kayo, mga anak. Si Hisut ang gagabay sa inyong daan. Naway liwanagan ng kabutihan ang inyong daan pauwi. May 10 minuto tayo bago tumama ng todo ang bagyong yelo. Tara na, halika na.
Bilisan mo! Nasa likod natin sila. Ayokong mamatay. Gusto ko nang umuwi. Oso Polar. Si Chloe yan. Inilalayo niya ang mga insekto. Mahal pa rin niya ako. Sa huli. Napaka-ipokrito. Tigilan nyo na yan. Kaliwa. Nasa kaliwa rin sila. Kapitan, iligtas mo kami! Takbo! Takbo! Naiipit ang pinto. Nako, hindi tayo pwedeng manatili sa kotse. Sa likod. Gumapang ka palabas sa likod. May bundok ng yelo na pwedeng pagtaguan. Sophie, hila mo ako paakyat. Hindi ako makagalaw. Bitawan mo! Pakiusap! Huwag mo akong iwan. Hindi ka makalakad. Pabigat ka lang. Pareho tayong mamamatay. Bilisan mo. Kinakain pa nila si Celine. Lucas! Sophie! Sana mabulo kayo sa impyerno. Chloe, patawad. Patawad. Nagkamali ako. Hindi dapat kita pinagdudahan. Handa na? Lagi kitang sasamahan. 3, 2, 1, talon. Dahil lahat yan kay Chloe, ipilit niyang pumunta rito para mag-documentary. Tingnan mo nangyari. Sina Kyle, Zach, at Mia ay wala na. Kami na lang dalawa ang natira. Tama na. Ano pa bang silbi ng sisihin siya ngayon? Baka napunit na ang babaeng iyon sa pira-piraso. Tingnan mo, sina Chloe at Caleb. Buhay pa sila. Sila. Paano sila nakasakay sa uod ng yelo? Ito ang plano. Kailangan mong matutunan gamitin ang kapangyarihan ng hisut. Gamitin ang uod ng yelo? Paano naging posible yan? Ang bato ng katahimikan ay kayang itago ang init ng katawan at tunog mo, habang ang hisut ang pinakamabilis na makalabas ka rito. Ang masasamang tao talaga ay nabubuhay magpakailanman. Ang mga walang kwentang ito, matitibay talaga. Hindi pa sila namamatay. Chloe, alam kong hindi mo ako iiwan. Mabilis. Pigilan ang halimaw na ito. Hilahin mo ako pataas. Nagkamali ako. Hindi ko dapat pinagtaksilan ang ating pagkakaibigan. Hindi ko dapat inagaw si Lucas. Pero kami ay magkaibigan ng mahigit 10 taon. Hindi mo ako basta pwedeng panoorin na mamatay. Chloe, kung ililigtas mo ako at ibabalik mo ako, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng yaman ng pamilya Lucayamanan. Magpapakasal tayo agad. Lucas, kung ako ang nasa baba ngayon, ililigtas mo ba ako? Paanong hindi kita ililigtas, Chloe? Ikaw ang babaeng pinakamamahal ko sa buhay ko. Sumusumpa ako. Pakakasalan kita pagbalik natin. Oo. Kung ikaw, isa sa panganib namin ang aming mga buhay para hilahin ka pataas. Magkaibigan tayo. Mga matalik na magkaibigan, hilahin mo ako agad. Gusto mong magsakripisyo? Diba? Pasensya na, Chloe. Hindi mo gagawin. Kayo ay mga makasarili at mabababaw na tao tulad niyan. Kung iniligtas ko kayo at hinila kayo pataas, itutulak ninyo ako at si Caleb pababa. Sa nakaraang buhay ko, ginawa ninyo sa akin iyon. Chloe, ano ang pinagsasabi mo? Paano posible naming saktan ka? Mga matalik tayong magkaibigan. Oo, Chloe, pakiusap. Iligtas mo kami agad. Hilahin kayo pataas? Sige, mangarap ka. Chloe, hindi mo lang pwedeng tumayo diyan at panoorin kaming mamatay. May kasunduan pa tayo sa kasal. Lucas, Sophie, ang alitan nating tatlo, nagtatapos dito. Chloe, Caleb, gusto mo pa bang iligtas siya? hindi. Naiintindihan ko na ngayon. Hindi lahat ay karapat-dapat iligtas. Ang mga tunay na karapat-dapat iligtas ay ang mga lumalaban ng buong lakas upang protektahan ang mga taong pinahahalagahan nila. Chloe, ikaw ang pinahahalagahan ko. Huwag mong duminihan ang iyong mga kamay para sa mga taong ito. Kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Iwan mo sila sa tadhana. Chloe, ikaw. Babayaran mo ito. Tara, tapos na. Tara, malaking tao. Mabilis! Pasok sa tunel ng yelo. Bilisan mo!
Huwag gumalaw. Hawakan mo ako ng mahigpit. Caleb. Caleb, nakaahon tayo. Caleb, gumising ka. Huwag mo akong iwan. Baliw na babae. Ang lakas ng iyak mo. Matatakot mo ang uod ng yelo pabalik. Gago ka. Muntik na akong mamatay sa takot. Pasensya na. Pagod lang talaga ako. Gusto kong marinig kung iiyak ka para sa akin. Huwag mo nang ulitin yun. Kung ano ang sabi mo. Tapos na ang bangungot sa glacier. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon para simulan ang kwento natin?